May gabi na sab ka na itong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong mapadayonon nga pagsangkap. Salamat sa kinabuhi sa atong mga primary leaders, mga simbalay leaders, mga pastors nga nagasunod nining ato ang equipping. Salamat sa iyong kinabuhi. May the Lord continue to bless you and bring you to your higher level of excellence. Sabta pa rin kita mga lagad sa atong buhi nga Dios. So, niagyapon ta sa ato ang series of study about the keys to double acceleration. Karong gabi, nata sa ika-unom nga bahin ni ini. Ang uluhan ni ini, intentional disciple making. Usa di ay sa susi para makabot nato ang doble nga pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan makabot nato kining intentional disciple making. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, thank you, dear God, for giving us this privilege, Lord, an opportunity to be equipped by your Holy Spirit. We ask, dear God, for your wisdom to be upon us. Give us the spiritual understanding so that every insight, revelations that you're about to give to us tonight will be received deep down in our hearts. Unya mahimo kini Ginoong among magamit para makaabante gayud kami sumala sa imong katuyoan sa among kinabuhi. We just entrust our lives to you tonight, dear God, and I ask for your blessings of more grace and favor upon us, Lord, as we listen to your word. This we pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Intentional disciple making. Matthew 28 verse 19. Digid ta makalayo ani nga bersikulo. Tungod kay naata sa pananaon nga gihatag sa Ginoo kanato. Ingon ang verse 19, Matthew 28. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. This is the word of God. So when Jesus said, make disciples, He is telling us that disciples are not born, they are made. Amen. So, sa diyan nag-ingon si Jesus, go and make disciples, siya nagtudlo nato nga ang mga disipulo di ay dili ni sila mataw nga automatic silang disipulo. Ginahulma sila, ginahimo sila, ginadevelop sila, no? So, making disciples is a journey from being an ordinary Christian to being extraordinary disciples. So, ang making disciple di is a journey. It is a journey from being an ordinary believer to an extraordinary disciple. Kay kini ang gusto sa atong Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi. Dili ta magpabilin nga simple lang ang magtotoo, kundili pinasahi nga disipulo ni Kristo. Amen? That's why we must have this understanding that Jesus was telling us not just to evangelize and have converts, but those who believe in Him must be discipled. Amen. Now, masabtan nato, when Jesus said, make disciple, atong masabtan nga, dili ay tagi-tawag sa Ginoo para mangabi og kalag, unya mahimo silang Kristiyano. Kundili, ang matag usa nga mutuo sa Ginoo, kinahanglan mahimo siyang tinuod nga disipulo. Hallelujah. Therefore, making disciple is intentional. Ay kita tanan mo ingon, intentional. Amen. Say it again, intentional. Yan, importante kay nang word, no? Intentional. Why intentional? Because we believe that we are not only commanded to win the lost, but to make them true disciples of the Lord. Amen. And for
them to become true disciple, we need to be intentional in making them disciple so that one day they will serve as agent of change who will reach out more new disciples for the glory of the Lord. So mo na nga itong rumbo, no? Nga nung intentional ta nga maghimog disipulo tungod kay atong nasabtan nga gitawag ta sa Ginoo dili lang para magabig atong mga nangawala, kundi himuon silang tinuod nga disipulo ni Kristo aron ang ilang kinabuhi mahimong agent of change. Pinaagi kanila sa mga bagong mga disipulo, mga big na pod sila og mga bagong disipulo alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Amen. So, when we say true disciple, it is someone who is, number one, growing in Christ-likeness. Gitudlo naman nato no? Pero gusto na ko hinumduman na ito pagbalik. Nga ang tinuod nga disipulo, una, gatubo siya sama sa Ginoo. No? Paminaw pagayo. It is not someone, when we talk about true disciple, it is not someone who is always attending church program and activities, but someone who is growing in the image and likeness of God. Nakuha na to? Ang tinuod nga disipulo, dili nang sige at tulag simbahan, balik-balik, dili nang sige attend og mga programa og mga buluhaton sa simbahan, kundi kadtong nagatubo sama sa atong Ginoo Kristo. It is not about how many years we are being a Christian, but it is about how devoted we are as a follower of the Lord Jesus Christ. No? Kita tanan nasayod ta. Nga dunay daghang Kristiyano dili follower ni Kristo. Kanang gitawag bitaw sa Tagalog, Kristiyano sa nguso, ngunit hindi sa puso. Nganong naa may ginatawag na to ginaana? Tungod kay daghang mga Kristiyano hangtod karon, ngay lang una-una nga sila nahimong tinuod nga Kristiyano tungod kay gabalik-balik sila simbahan. Tungod kay ga-appeal sila sa activity, no, nagahatag pa kanila silang offering, no? Unya tungod kay karaan na kaay sila sa simbahan og balik-balik, ilang una-una tinuod sila nga Kristiyan. Dili. Ang tinuod nga Kristiyan, it has nothing to do with how many years you are attending church services. But it is about how devoted you are in following and obeying the Lord Jesus Christ. Amen. Dili daghang Kristiyano gatuman sa sugo sa Ginoo. Bisan gabalik-balik sila sa simbahan, gabalik-balik sila sa building, sa tigumanan, pero dili sila matinumanon sa sugo sa Ginoo. Muna nga, ang tinuod nga disipulo, kadtong mga gatubo in the likeness, in the image and likeness of the Lord Jesus Christ. And those who are also devoted to follow the Lord Jesus Christ. Unya ikaduha nga kinaiya sa tinuod nga Kristiyano is the one that has a multiplying ministry. Ang atong buti pasabot, it is someone who is discipling disciples. So di lang siya devoted kag Jesus Christ, kundi he also disciple people. Therefore, a true disciple of the Lord Jesus Christ is the one who is growing spiritually and having disciples. Amen. So ang pangutana, are you growing? Are you discipling? So muna siya ang duha ka dagkong pangutana. Unya kung ang tubag ana, yes, it means you are a true disciple of the Lord Jesus Christ. Amen. That's why submitting ourselves to a leadership training like this what we are doing, can help us become a true disciple that will eventually allow us to make disciples as well. Kini mga training nga sama niini nga ginahimo nato tibok tuig hangtod ni sa pagbalik sa Ginoo, kini mohatag nato kapasidad
nga mahimo tang tinuod gayud nga disipulo ni Kristo, nga makahimo kita sa pagdisipulo og bag-o usab nga mga disipulo. Amen. Listen to this. If you and I want to have a double acceleration of what God is about to do upon our lives, upon our family and ministry, this is what every primary leaders and pastor must focus and do. What is that? Intentional disciple making. Mo nang ginatawag nato nga usa day sa susi para makaabanti ta, makabulhot tag maayo sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan intentional ang atong disciple making. Amen. Kini atong tutukan. Because disciples don't just happen, but will be raised up when someone is focused on developing these disciples into spiritual maturity the way the Lord intended them to be. And that is by intentional disciple making. Amen? Nakuha na to? So, ang mga tinuod nga disipulo, di na sila mahitabo. Nga mahitabo lang sila dayon. Kundili, ma-develop sila kung dunay tao nga mag-focus, nga tabangan sila, nga mo-improve ang ilang spirituality, aron mapuslan sila sa gingharian sa Ginoo. Unya, mahitabo na kung kita leaders, kung kita mga pastors, intentional ang atong disciple making. Amen? So, what we need so we can intentionally make disciples. Number 1, we need an intentional leader. Mao ni ang una nga kinahanglan. Para mahimong intentional ang disciple making, dapat kinahanglan ta og intentional leader. Unsa man na siya kanang intentional leader? It is a kind of leader that imitate the Lord Jesus Christ. Intentional leader is someone who imitate the Lord Jesus Christ. Unya makita na to sa scripture that making disciple is what Jesus Christ intentionally did and told all of us to do. Amen? Ang paghimog tinunan, mao ni siya ang gawi sa atong Ginoo. Nga iyang ginabuhat, sa diyang niya pa siya sa kalibutan, o iyang gisugo ka natong tanan, nga mao usab ang atong buhaton. And Jesus lived with a purpose. And His purpose is to make every believer a leader of leaders. Muna nga, seryoso, intentional yun kaayo, ang pag-disciple ni Jesus sa 12 kabuk disipulo niya, tungod kay ang purpose ni Jesus is to make every believer a leader of leaders. And also, Jesus focused on the few. Nagtutok siya sa 12 kabuok. Yes, He ministered to the crowds most of the time, but focus His time and energy on the 12 disciples. Daghang panahon nga ga ministeryo nga atong Ginoo sa bagang duot sa mga katawhan, pero ginatutukan niyag maayo ang iyang 12 kabuk disipulo. Kining tulo ka mga butang makita nato sa libro sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. No? Makita nato diya sa story, kini nga nahimong ginabuhat sa atong Ginoo sa Kristo sa diyang dinhi sa kalibutan. Now, nganong ga-focus man siya sa gamay, sa few? Because it is much more fruitful to be intentional with a few than to be relational with many. Maayo man ang daghantag mga amigo, pero lahi gyud kung tutukan nato ang pipila ka tawo, tabangan nato sila nga maugmad ang ilang spirituality aron one day makatabang sila sa pagdisipulo o bag-ong mga disipulo. Mao na nga ang mga churches nga kana bitong growing, kanang doble ang pagbulhot sa ilang mga buluhaton tungod kay gatutok sila sa pipila ilang ginabansay, unya
sa dihang ma-raise up nila kini nga mga ordinaryong believer nga mahimong leaders, one day mulambo ang buluhaton nga gipiyal sa Dios sa ilang matag usa ka kinabuhi. That's why the life of an intentional leader is centered of making disciples, living with purpose, and focusing on the few. Because intentional leaders imitate Jesus our Lord. Amen? So makita nimo nga ang intentional day nga leader, dili sila leader nga papugi-pugi lang. Dili sila leader nga pawali-wali lang. Dili sila ana. Ang intentional day nga mga leaders, their life is centered in making disciples, living with a purpose to make every believer a leader of leaders, and focusing on His 12 disciples. Why? Because we imitate the Lord Jesus Christ. So ang pangutana, am I an intentional leader? Ikaw sa imong kinabuhi, are you an intentional leader? Am I living with a purpose? Are you living with a purpose? How can I become more effective in influencing others? How can you become effective in influencing others? Mo ni mga pangutana nga mag-describe kung kita intentional nga mga leaders. I believe with all my heart, this is what God is looking for. God in our days is looking for an intentional leader that drives, manage, and direct the discipleship process towards the goal of making true disciples. Ang intentional leader, muna siya ga-drive, muna siya ga-direct, muna siya ga-manage. Hallelujah! Sa proseso, sa paghimo og tinuod nga disipulo. So muna siyang una natong gikinahanglan. Aron naatay intentional disciple making, kinahanglan naatay intentional leader. Number 2, doon na po tayo kinahanglan nga relational environment. When we say relational environment, we call it Simbalay. Relational environment. Listen, not only we need an intentional leader, but we also need a channel, an instrument to get into our destination of making disciples. And that is relational environment. So dili lang day intentional leader atong gikinahanglan, kinahanglan po taog relational environment. Listen to this. Without a relational environment, all ministry may be informative but not transformative. Take note of this. Without relational environment, all the ministry that we do may be informative but not transformative. Now please understand that in making disciples, we are not just aiming to transmit information to people, but to bring about transformation to people. Amen? So, pag mangingutag seryoso nga paghimog tinun-an, dili lang nato goal, dili lang nato tumong, nga igo lang nato ipaabot sa ilaha ang impormasyon. Kung dili, gusto nato nga mapaabot sa ilaha ang kausaban gayod sa kinabuhi. Amen. Amen. That's why relational environment in every Simbalay are instrument God can use to bring real transformation, not just information. Ana dahil siya. Muna makita na to, sa paghimog dahil tinuod na tinun-an, di lang diya intentional leader atong gikinanglan. Relational environment usab. Muna atong gitawag og Simbalay. So what is a relational environment?
Na ako'y mga description din nga atong i-consider pag-ayo. Pag magisgot tag relational environment, it is about people that are friendly. Diya sa atong simbalay. Pag ang mga tao nga na diha friendly, they always smile, ay makatabang na kaayo sa pag-raise up og tinuod nga disipulo. Muna, diri sa vision, ginadasig ta, bawal ang magsimangot. No? Bawal magmugot. Kinahanglan pahiyong permi. No? Bisan usay, naapay mga damgo nato nga wala pa nato makabot pero mo pahiyong ta permi. Bisan simple lang ang atong pagkaon pero kinahanglan mo pahiyong ta permi. Kay lagi, kinahanglan nato ang relational environment. Amen. Ang pagpahiyong dili lang makatabang nato personally, kundi makatabang na nga mugaan ang atong relasyon diha sa atong mga kasimbalayan. Amen. That's why you and I need to smile most of the time. No? Bisag bugat o sa mga challenges sa atong kinabuhi, but we need to smile. Amen. Because we need it. We need it. So, another thing, pag may relational environment, they are people that are open and honest. Relational environment. People are open and honest. Munang, diya sa nindot nga environment, sa atong simbalay, wala taga-tago-tago. We open up our lives. We open up ourselves to everyone. Nya mo na siyang honesty. Ana maguna siya, pag naa kay gusto nga ma-build nga relationship, among others, dili na sa mahitabo if we are not open. Pag naatay gitago, it means we are not honest. Amen. Ako lang ning taguan, pastor, kay maulaw mangog ko. Pag naakay taguan, it means you are not honest. Because honest people, even their failures, ilang gina-share. No? Para sa ko, na yung mga panahon, gina-share na ako, bisa na ako mga failures. Why? Because wala man nato yung Superman din Mga simple raman tang mga tao, no? Kaya lang nahigugma ta sa Ginoo. Nya tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, nahigugma ta sa uban. Nya gusto to ma-develop ang atong relasyon sa kada usa. That's why we open ourselves. Because we want to be honest with others. Another thing, people care even beyond the meeting. Diya sa atong mga simbalay, ang relational environment nga napatigayon, naa sa mga tao nga nagatagad sa matag usa bisan human na ang tigom. Kaya usahay magod, lami ang atong pagtagad sa atong mga kaubanan during lang sa tigom. Pero ang relational environment bisan gawas na sa tigom, bisan human na ang gathering, no? Bisan human na ang gathering, gihapon na atay caring. People are caring even after the gathering. Na importante na siya. People care when others are gone. Muna pag naay makita nato nga, uy, wala man si Claudio, wala man si Claudia. Nawala lagi si Juan. Halaon sa minahitabo. So people care. Another thing, people protect each other in the group. Munang usa sa gusto nako ma-develop na culture sa akong kinabuhi, kanang andam ko manalipod sa akong kauban sa simbalay. Akong kauban sa church. Tungod kay giilan ako sila nga pamilya, andam ko manalipod sa ila. Dili ko gusto nga ako mangunay og daot sa ila. Muna nga, usa ka butang nga akong ginabadlong sa mga Kristiyano, na binanaan nato sa ministry, ayaw gyud pagdaot sa imong kauban. Ayaw pagdaot sa imong igsuon. Panalipdi siya. Ayaw siya i-put down. Ayaw siya i-dismayo. Build him up. Diba mo man ang ginasugo sa Ginoo sa tuwa? Edify one another. Exhort each other. Encourage one another. Muna pag makahibalo, makasabot ko nga na ay kauban na to nga mo look down o mo daot sa usa ka tao, akong ginabadlong.
Because it's not our calling. We are called to lift up one another. Nya muna siyang relational environment nga makatabang para makahimo tag disipulo. Kanang we are the kind of people who protect one another. Amen. Another thing, we are also people who provide help for one another. No? Di lang ta mo protect, mo help usab for one another. Muna pag naay panginahanglan, it is an opportunity for us to be blessed by God. So kung kita mo tabang sa panginahanglan, dili lang tagigamit sa Ginoo nga instrument para mahimong milagro sa ubang mga tao, kundi we open a door for ourselves that God can bless us. Because anything we sow, one day we will reap. Mamanayon sa Bible, pag naatay gitanom, pinagi sa pagtabang sa panginahanglan sa uban, naatay anihon inig-abot sa panahon. Amen? The last point, people are safe to share with. Muna diya sa simbalay, sa atong relational environment, kana bang ginaminti na to ang kinaiya ba nga kita nga mga tao safety ta. Kung naay mga igsuon nato nga mag-share sa atoa sa ilang concern o sa ilang burden, no? Muna pag ako sharean sa idea, ako nang taguan, labi nag-sensitive siya, ako nang taguan. Kay para nako importante na siya sa atong relational environment. Kay kung di ko masaligan nga masyaran sa uban sa ilang mga burden o mga concern, labi na mga sensitive nga mga concern, na dili ko makatabang sa pag-build og nindot nga relational nga environment. Mo na pag naay mag-share sa imo og importante nga mga issue, ayaw ikatag sa mga tao. Amen? Amen? Importante na kayo, no? Di na ko makapalaw man na kay mulayo na tagmaayo, no? Although very important na siya. But what I want you to listen is this. In order for a simbalay to be highly relational, it must be small. Para ang atong mga simbalay, mahimong suod kaayo, highly relational. Kinanglan, dili siya kaayo daghan og membro ang kada simbalay. No? Gusto na tumudaghan ang simbalay, pero nga akong gimindiri, para mahimong highly relational, suod kaayo ang atong mga simbalay members, kinahanglan dili kayo daghan ang membro sa atong mga simbalay. No? It must be small. That's why we encourage our simbalay to have at least 12 to 15 members. Nga naman nga atong ginadasig nga ang simbalay nato, dosing ato sa 15 lang kabuok ang membro. Why? Because when it is bigger, we lose the ability to have a relational environment. Pag daghan na magud kaayo ta sulod sa usa ka simbalay, magyagaw na siya. Dili na ma-develop ang atong relational nga environment. Because in a large group, not everyone can share. Basta daghan na kaayo, wala na panahon ng uban nga makasulti. Wala na sila panahon makashare. Kung daghan na kaayo. So dili ang tanan makashare kung daghan na kaayo. Unya, dili tanan. Not all can take care of one another. Kay kung daghan na magkaita, dili na nato maatiman tanan. Mo na siyang issue. No? Dili na ta makashare o dili na ta makakare kung daghan na ang membro sa atong simbalay. Mao na nga, pag ang atong simbalay mo abot nagdusing ato sa 15, unya na pag daghang mga tao nga moabot, ato na siyang bahinon. No? I-send out nato ang atong prospect nga mga leaders nga siya na pud ang mag-lead-an ng bagong simbalay para maatiman. Kay kung baga na, tanawa ha, kung ang membro sa imong simbalay 50 na kabuok, unya ikaw lang ang leader, na imagine na, saan mo na pag-atiman. Di na mo maatiman. Daghan naman. Muna nga si Jesus mismo, nagpakita na to, 12 lang ang yang gi-organize nga disipulo. Ang mga disipulo, nga 12 kabuok,
nasangkapan pag-ayo. Munang nakahimo sila sa pagbali halos sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So nganong nahitabo to nga epektibo kayong mga disipulo pagkawala sa atong Ginoo? Tungod kay natutukan sila pag-ayo. Kay dili man sila na nakadaghan, naatiman sila pag-ayo, natabangan sila pag-ayo. Amen. That's why remember this, building relationship takes time as people get to know one another. Mao na nga, pagdaghan na ta kaayo, di na ta magkaila na. Pero kung 12 ra, 15 ra kabuk, ang magkaila gid ta. Nya tungod kay 12 o 15 ra ta kabuk, maatiman ato ang kadausa, mapaluap nato, matagad nato, matabangan nato, mahimo nato ang paglig-on sa matag usa. Ngano? Dili matay na anak kadaghan. Mao na siyang idea sa simbalay. Amen. Amen. So unsa ganito? We need an intentional leader so that we can have an intentional disciple making. Number 2, we need a relational environment. Number 3, we need a producible process. When we say producible process, it is able to be reproduced or copied. Pag mga reproducible, meaning, ma-reproduce siya, unya makopy siya. Muna nga, our leadership, no? Kanang dakugyog kay kog pasalamat sa atong mga leaders, sa atong mga mentors. No? Una, kang Pastor Cesar Castellanos. No? Sa kang Bishop Uriel. Hallelujah. Sa atong National 12. Sa akong pastor, Pastor Rapi Lagat. Pastor Henry Montes, no? Nadre sa Davao. Ug uban pa mga international ug national leaders nga nag-provide sa atoa sa reproducible materials, reproducible process. Sila ang nagtudlo sa ato niini nga gina-share sad nako sa inyo. Nga gitawag nato ni siya og Pepsol. No? Mo ni siya ang simple nga tawag nato sa reproducible process. No nganong naataan ni? Because our disciple making is intentional. No? Wala ni siya paghunong, walay paghunong. So, ang bagong magtotoo atong ilunod sa proseso para i-process sila. Nanapoy bago ilunod sa proseso. Unya katong nakahuman sa proseso, sila na pud ang magbitbit ani nga proseso para ilang i-adapt sa bag-o nilang mga disipulo. So, muna ang tawag nato ni reproducible. Ang tawag nato, mabalik-balik siya, makopya siya, ma-reproduce siya. Kaya nga itong intention is to raise up more new leaders. Mao na nga naata ni nga material, kumplito ni siya nga material. This is an equipping track for a new disciple so that one day he can reproduce new disciples as well. Oh, hallelujah. Kaya sabi ng isang coach, ingon niya, the will to win is not as important as the will to prepare to win. Ang ingon sa ka coach, ang tinguha nga modaog, dili na siya inaana ka importante kaysa tinguha nga mangandam para mo daog. Kay nani mo ang idea, daghang gusto mo daog, walang mangandam nga mo daog. Mo nang dili ka daog. Are you following? Para good nato, nangandoy ta og double acceleration. Pero kung wa tay preparation, nothing will happen. Oh. That's why kining ikatulo nga gikinahanglan nato, gitawag nato reproducible process, usan ni sa atong gikinahanglan so that we can intentionally make disciples. So, nagingon ng isa ka tao, the will to win is not important as the will to prepare to win. In other words, training is more important.
Kita talamingon, important. Again, important. Yan. Training is important. Ang pangutana. Do you want to win? You need to train. Amen. Do you want double acceleration? You need equipping. Amen. So training will bring you to winning. No. Ngano man ang uban winners man? Because they are trained. Kana mga champions bitaw sa Olympic, ay, dili basta-basta ilang training. Kana mga champions karon, gamay paguna silang bata, gitrain na sila. And after 20 years of training, ga-champion sila. Tungod sa kataas sa ilang training. Muna, the longer the training is, the surer we become champions. Muna, kanang atong ginahandom nga double acceleration, it will surely come if we are equipped by this process. No? And this is the difference between successful people over unsuccessful people. Because successful people view training differently from those who are not successful. No. Ang successful ng mga tao, nahimo silang successful, kay lahi ang ilang panlantaw, basta training gani, para sa ila, importante na. Munang successful sila. Sa uban nga arena, example, mga doctors, mga engineers, mga teachers, ano bitaw, naana sila training pa. Bisan teacher na sila, gina-train pa na sila, masteral, na pa'y doctorate. Ano bitaw? Na sila mga higher levels sa ilang mga training that makes them fully equipped as teachers. Inanagay po ng engineer, mga doktor, no? Mga accountants, ano bitaw? Nana sila mga trainings pa. Nga ilang ginaatubang para good mas mahimo silang equip. Ana. So kung ang secular nga kalibutan nakadiskubre sa kaimportante sa training, ang church wala nakadiskubre ani. Muna akong nakita mga lokano, daghang mga churches nga mag-abot madomingo, wali dito, dasig diri. Di ba nadautan, no? Nga magdinasigay ta pag-abot sa simbahan. Pero kung walay proper nga training, walay masangkapan, walay ma-raise up nga bag-ong mga tinunan. Nga kapabol mo paabanti sa gingharian sa Ginoo. Muna nga ang mga successful people, they view training as important more than anything else. Munang successful sila. Unyang nakalahi nila, nganong ang uban dili successful, kay wala sila'y proper nga panlantaw, may tungod sa kaimportante sa training. Muna, pag ikaw leader, wala ka gahimo og training, wala gyud kay maasahan sa unahan. Muna, nakita na to ni kang Jesus mismo, atong Ginoo, ga-train gyud siya sa mga disciple every day. Every day ang training ni Jesus for 3.5 years. Power kay nga training. Pero makita na to, gamit kayo ang tanang mga disipulo. Gamit kay mga disipulo. Gawas kang Judas. Although nga medyo negative ang life ni Judas, pero nagamit siya para sa atong kaluwasan. No? Usay ginatamay man nato si Judas nga nagbudi sa Ginoo. Pero kung wala magbudi si Judas sa Ginoo, wala malansang si Jesus sa cross. Dili mapahitabo ang plano sa Ginoo, no? Pero kung nibalik to si Judas, tingali kaluyuan gyapon to sa Ginoo. Kay nahimo man siyang tulay sa katumanan sa plano sa Dios nga ang atong Ginoong Hesus ilansang sa cross. Amen. So ang mga disipulo sa unang panahon nagamit sila pag-ayo kay nabansay sila pag-ayo. Mao na nga si Paul nag-ingon siya sa 1 Corinthians 9 verse 26. Ingon siya, "So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing." Verse 27, "I discipline my body like an athlete." Notice this word, training it to do what it should. Underline the word training. Otherwise, I fear
that after preaching to others, I myself might be disqualified. So, sige, pakita ni Apostle Paul din that success in the ministry do not come easily, but by training intensively. Training intentionally. Ang success di ay, murag sa ato ba, ang double acceleration will not come easily, but by training intentionally. Muna ang training, importante. Muna atong habit nga ginasulti nato, training is my pastime. Training is my pleasure. Training is my fun. Training is my interest. Training is my passion. So, I value it more than any other things. Muna ang great nga mga leader, ang mga successful nga leader, ang mga champion nga mga leaders, they value training very importantly. Amen. Muna nga gahimo tag-ingon ni ani. So it is important to me that I cannot miss it. No? Para na ako, ang training importante sa ako. Nga di ko gusto nga ma-miss na siya. I would rather postpone some other things than to miss my training. Muna if I were you, kung naminaw ka karon, igsoon niya, wala pa ka malansad, wala pa ka masabay sa training. Volunteer yourself. Submit yourself to a training. Para maumol ka, mahimo kang instrumento nga maggamit, nga mahimong latayan sa gahom sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Training is very important. Why all of us need training? Training. Because I want to grow and become productive in the kingdom of God. Inana ba sa imong pangandoy? Nga mahimo kang gamit sa gingharian sa Ginoo? You need training. That's why, Pastor, if I can tell you one special idea that you need to put it inside your heart and do it, do your training. Naagyo training, Pastor. Dili gyud niyo makita ang double acceleration kung wala kay training. Leaders, primary leaders, ang double acceleration nga atong gihandom, resulta lang na siya sa training nga atong buhaton. Amen? So listen, when we submit ourselves to be trained, we permit ourselves to succeed. Amen? When you and I submit ourselves to a training, we allow ourselves to succeed. Because successful people are trained people. Amen? So in closing, making disciples is intentional. Amen? One of the keys to double acceleration is making disciples intentionally. So what we need so we can intentionally make disciples? Number one, we need an intentional leader. Number two, we need a relational environment that we call Simbalay. So we pray for more Simbalay. Amen? Ikatulo, we need a reproducible process that we call PEPSOL. Kining tanan, atong tinguhaon, nga atong maangkon. Amen? So if you're a leader today, you're listening to me, you're listening to God, you're listening to the Word of God, be an intentional leader. Ayaw nang leader lang. Be intentional. Intentional to what? To make disciple. Amen? And this is my prayer, that God will equip us more. Nga kini nga mga lesson nga atong naangkon karon, kini nga mga pahamangno sa Ginoo, matisok yun sa atong kasing-kasing. And I pray that God will enable us to raise up ourselves and become intentional as leaders. Hallelujah. And let us help organize our relational environment that we call Simbalay. Be a blessing to others. Be a miracle to others. Amen? Amen?
and of course, have a reproducible process. So if you need materials, we have in our office. Akong prayer nga mahimo kang bookworm. Nakita ko na sa Facebook kana bang mura kag worm ba nga gakut-kut bitaw og libro? Ana bitaw? We have all the materials. Akong prayer nga every leader i-master nato ang atong mga materials. I-master nato ang atong process. I-master nato ang pag-abanti unsay buhaton para makabanti sa pananahon. Nya mo ni nga akong prayer that more of the grace of God will be upon you to equip you, more of His favor be upon you. Amen. And more of His power, more of His presence to be upon you as we continually advance the kingdom of God. May the Lord bless you more. May the Lord protect you, and may the Lord expand you. This I declare in Jesus' name. Amen and amen.